Sagutin lang po natin at bigyan ng reaksyon ang mga kuda po ni Sas Rogando Sasot dito, ano po? Para kahit papano makapag-pushback po tayo sa mga naratibo niya, sa mga pinagsasabi niya. So una, sabi niya dito, Kakamping, let me give you a counterfactual. Kung hindi binarubal ni Lenny si Digong, 2022 would have been different. Una sa lahat, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Sas na binarubal ni Atty. Lenny si Digong? Ako kasi hindi. Ang natatandaan ko, nag-o-oppose si Atty. Lenny sa mga policies ni Digong na sa palagay niya ay hindi nakakabuti sa mga Pilipino at sa bansa. Ino-oppose po ni Atty. Lenny yung ibang policies, no? Hindi naman lahat. At never ko nakita sa Atty. Lenny or never ko siyang naringgan ng mga statement na pinepersonal si PRRD. Wala po akong naaalalang ganun, ano? Kasi pag sinabing binarubal, para sa akin po ay sa pagkakaintindi ko sa salitang binarubal ay binastos or pinersonal, mga nagbibitaw ng mga salitang below the belt, no? Yun po yung pagkakaintindi ko sa salitang binarubal, no? Pakitama na lamang po ako kung ako po yung nagkakamali, no? Pero sa akin pong pagkakaintindi at pagkakaalala, wala pong ganung nangyari. Hindi po binarubal na Atty. Lenny si dating Pangulong Duterte, no? Sa katunayan nga, kung akong tatanungin nyo dun sa mga binitawang salita ng dating Pangulo, para sa akin, mas personal pa nga yun eh. Between Atty. Lenny and PRRD, mas stick sa policy si Atty. Lenny. Ang kanya lamang binibigyan ng pahayag noon ay mga patungkol sa polisiyang ginagawa ni PRRD. Hindi ko siya nakakita ang nambarubal or namersonal, no? Actually, si PRRD may mga statement yan na para sa akin ay kinalaman sa pagbati ko sa polisiya or sa mga statement na Atty. Lenny patungkol sa mga policies ni PRRD, no? Parang yung ibang statement ni PRRD para sa akin ay hindi dapat sinasabi dahil para sa akin ay personal, no? So sa akin palagay parang baliktad po yata, ano? Hindi po sa Atty. Lenny ang nambarubal, no? Kung meron mang nambarubal sa kanilang dalawa, alam niyo na po kung sino yon, no? Sa Atty. Lenny, nakastick lang siya, nakapokus lang siya sa mga polisiya ni PRRD. Yun lang kanyang binabatikos. Wala po akong naaalalang pambabarubal na ginawa, no? So naniniwala ba kayo dito sa kinuda ni Sas? Yan po ba ay totoo? Or kagaya nyo ako na walang natatanda ang ganyan? Ilagay nyo lamang po sa comment section below. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung kahalagahan ng pag-pushback na ginagawa natin, ano? Kasi kapag po hindi natin sinagot ang mga ganitong kuda, maaring sila po yung panawalaan at yung kanila pong narrative ang mamayagpag. Kaya napaka-importante po na tayo nagpo-pushback, nagbibigay ng reaksyon, or sumasagot sa mga sinasabi nila. Kaya na-appreciate ko po yung inyong pagko-comment, pagla-like, no? Dahil kapag ginawa nyo po yan, mas marami pong nare-reach ang content natin ng mga tao. Napakahalaga po ng inyong pagla-like at pagko-comment. Kahit like lang, yun po ay napakahalaga na sa akin. Dahil mas marami pong nakakakita at nakakarinig ng sinasabi natin. Maraming pong salamat. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.